Angel, good morning. Good morning muna sa'yo. Kasi ito, dapat masaya ka ba? Dapat masaya ka kasi. Ay naku, sana nga talaga dinidibdib ko yung good morning, pero hindi good masyado yung morning ko ngayon. Kasi itong kaibigan ko, si Bebang, yung labandera dyan sa kanto, nag-text kagabi pero ngayon ko lang nakita. 3 araw na daw siyang may dengue, tapos ang taas daw ng lagnat. Nagpa-check up siya. Ito, naku, nababalisa, parang feeling niya daw mamamatay na siya. Buti nga nalaman niya agad na may dengue siya para maagapan, di ba? Magamot siya, napunta siya sa hospital. Kasi minsan yung iba nagkakasakit, hindi nila alam kung anong rason ba't sila tapos masakit. Too late na, no? Too late na, malalaman nila. So at least yan, medyo maaga-aga nalaman na. Ay nako. Pero alam mo yung problema, sabi niya to, nag-aalala siya kasi maliit pa yung anak niya. Ito nga, tinan mo yung text, naghumihingi na ng bilin kapag may nangyari sa kanya. Kupkupin ko daw yung bata. Naku, ay, ganun. Pagka may karamdaman talaga, nababalisa ang isang tao. Ako ganun pagka meron ako nararamdaman sa katawan, nababalisa. Pero pag naaalala ko yung aral ng Diyos, naaalis yung balisa ko. Kasi sabi ng Diyos, kung talagang gusto ka niya ng kunin, wala ka nang magagawa. Itinakda niya ang araw na mamamatay ang tao, so hindi ka na makakatutol dun, kapatid. Pagka gusto ka ng kunin, yun ang araw mo. Pag hindi naman ka pa niya gustong kunin, bibigyan ka pa niya ng buhay. O nung ka ikababalisa mo, pagka ba nabalisa ka, mararagdagan ng buhay mo. Tanong mo ang sabi ni Kristo sa 6 ng Mateo. Ganito ating mababasa. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Ang sabi ng ating Panginoon, alin sa inyo ang sa pagkabalisa makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Meron ba tayong magagawa kung nabalisa tayo? Actually, kung nabalisa tayo dahil sa sakit, baka lalo kang madali because of depression. Yan. Kaya ako, nababalisa ako siyempre pag may nararamdaman ako. Pero pag naalala ko yung sinabi ni Kristo, na kung mabalisa ka man, wala ka namang maidadagdag. So, ang gagawin mo na lang yung sinasabi ng Biblia. Nasa Filipos 4:6 yun. Pakinggan mo, kapatid. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabi ni San Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan. Kaya sabi ko, kung kalooban mo, kung pwede po, pagalingin mo. Kung hindi naman, siya rin ang masusunod. Kung kukunin ka niya, wala ka namang magagawa, kapatid. Di ba? Actually, marami akong nararamdaman sa katawan, kapatid. Matanda na kasi ako. Gabi-gabi akong puyat. At kumbaga sa makina, talagang ako, overuse ako siguro. Hindi naman ako nagpapahinga. Tuloy-tuloy ang akin pangangaral. At hindi lang naman pangangaral ang ginagawa ko, pangangasiwa sa mga tao, pag-aasikaso sa problema ng mga tao, concern para sa mga tao. Maraming concern ako araw-araw. So, siyempre nakakaramdam ako ng mga hindi maganda sa katawan. Minsan hindi ka makahinga. Minsan kinakalabog yung dibdib mo. Kaya, pinagpapasa Diyos ko yun. Awa naman ng Diyos, buhay pa rin ako. No? Ganun talaga ang buhay. Dapat nating alamin na itong buhay sa mundo, kaya tayo pinararanas ng Diyos ng lahat ng mga bagay na ito. For us to appreciate what is coming, what is reserved for us. Makita natin yung halaga ng buhay na walang hanggan, at ma-appreciate natin pagdating ng araw na merong isang buhay kang ikabubuhay na walang hanggan, walang sakit, walang kirot, walang sama ng loob, walang magkakamali sa'yo. Hindi ka na po pwedeng gumagawa ka ng mabuti, sisigawan ka, pagsasalitaan ka ng hindi tama, ng kapwa, pagkakamalian ka.
Merong gano'n ng mga pangyayari sa buhay. Yun, parang kirot sa puso yun eh. Pero, alam mo, pag naaalaala ko na meron naman buhay na walang hanggan, nawawala lahat yun. Ganon. Kaya hindi ka dapat mabalisa. O, ayan, Kikay, natural lang naman mababalisa ka o ma-worry ka. Ako nga pag halimbawa bilang as a parent, no, talaga pag naman nagkakasakit si Mio, nag-worry ako, parang sabihin ko na lang, sana ako nalang may sakit. Kasi Kahit maliit na bagay lang, Yeah, ano? oo. Ewan ko ba dyan, pati nga ako, nadadamay, natataranta din ako. Ako. Pero sabi mo sa kanya, huwag mo masyadong mag-worry kasi baka mamaya, may sakit na nga siya, tapos ma-depress pa siya, ma-stress pa siya, kaka-worry, paano siya gagaling. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, nakakagaan ng loob, ano, kung makikinig siya kay Brother Eli, lalo na sa mga Yes. biblically speaking. Kasi iba talaga nagagawa ng ano, ng mga verses ng Bible. Oo. Nakaka-enlighten. Tsaka nakakaluwag din ng ano, Totoo yan. ng kalooban. Ako, testament ako dyan. Marami akong problema na susolusyonan. Yes, Tito Para di ka na Diego. mag-worry, halika, tulungan mo kami Sige. dito. Nakakalimutan mo trabaho mo eh. Halika dito. Uy, natutuwa naman ako. Isa sa mga favorite Oo, chefs natin. oo. Ang pagbabalik! Si Chef Taddy, tapos si Chef Leia, si Cooking Ina, of course. Oo. Okay. Uy, long time. Sorry. Ang dami nilang handa sa atin. Oo nga eh. Ano ba yung mga gagawin nila, Tito Diego? Ako, breakfast burrito. Oh, It's everybody's breakfast favorite. burrito. Burrito. Oh. Sa'yo, chef. Chicken stroganoff. Chicken Wow. stroganoff and breakfast burrito. Grabe sosyalin tayo ngayon. Sige, start na tayo, Chef. Tapos mamaya, manunood ako para matuto naman ako. Sige, game. Okay. Ang State of the Nation Address o SONA ay isang annual event na isinasagawa dito sa Pilipinas. Isang okasyon kung saan ipinapahayag ng Pangulo ang kanyang mga nagawa at mga balak pang gawin sa panahon ng kanyang panunungkulan. Una itong isinagawa noong taong 1935 at ang Pangulong si Manuel L. Quezon ang kauna-unahang leader ng bansa na nakapagpahayag ng kanyang State of the Nation Address. Sa kasaysayan, ang Pangulong may pinakamaraming naipahayag na State of the Nation Address ay si Pangulong Ferdinand Marcos, na nanungkulan bilang Pangulo mula December 13, 1965 hanggang February 26, 1986. Ang Pangulo naman na si Sergio Osmeña ay isang beses lang na nakapagbigay ng kanyang SONA at ito ay noong 1945. Samantala, ang natatanging Pangulong nagpahayag ng kanya SONA sa labas ng bansa at sa pamamagitan ng radio broadcast ay si dating Pangulong Elpidio Quirino. Ito ay noong 1950 kung kailan siya ay kasalukuyang nakakonfine sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. Sa kabuuan, mula 1935 hanggang 2016, mayroon ng naisagawang 78 SONA sa bansa. Yung pinag-uusapan nyo, Uy, narinig ko yung ano nyo, kantahan nyo, Patungkol talaga sa SONA. It's the SONA thing. Yes. SONA na naman. Pero isa sa mga pinapansin kapag SONA, di ba, yung mga pananamit ng mga guests, di ba? Yes, Yung mga oo. attendees dun sa State of the Nation Address. ba? Yun, di ba? Kasi yung iba, dati ang gusto nila magagarbo. Pero last year nga, since si President Duterte, gusto lang niya simple. Kumbaga, ang ni-require lang niya is business attire, Di ba may nagpanukala dati na magkaroon ng uniform? Uniform sa SONA. Yung mga, hindi lang sa SONA, maging sa regular Government na, officials, regular na session. Na joint sessions. But, Kasi dapat naman talaga ganun. Para pantay-pantay. kasi sa yung pananamit, may significance kasi yan eh. Kaso bigla lang nauso na yung pananamit sa SONA, mukha yata naging fashion show. Yeah. Kasi wala kasi tayong major Inumpisa na... kasi na isang network eh.
Fashionista, Nasimula kasi, wala kasi tayong isang major na political event na kung saan itong ating mga elected officials, parang gala night ang dating. Para makapagpakita rin sila na Tsaka may red carpet naman kasi doon, diba? Yes. Okay lang naman yun eh. However, ang punto dito is, ano kasi yung bida sa event na ito? Ano yung tama, ano yung dapat ang focus natin sa event na ito? Kumbaga nawawala yung focus natin dun sa magiging speech ng presidente. Ang naging focus or highlight natin, yung mga magagarbong kasuotan nga ng mga attendees. Minsan tuloy parang nakakatawa na attention. lalakad silang gano'n, may kasama, may sinong gumawa ng damit, mahal everything. Yun, mahal ang damit. Sisikat syempre yung ano, it's okay. Yun nga lang, however, hindi kasi naaayon doon sa tema. Now, bakit nga ba kailangan maganda ang pananamit ng mga elected officials natin? Kasi our people deserve to see na ang kanilang mga opisyales ay may postura. Tama yun. Okay yun. Pero pwede naman pero wag lang yung magarbong. Simple ay tama. Kasi dapat nakisuot yung pambasang damit. Okay yun. Dapat naka-appropriate yung damit. Hindi naman yung maong at naka-t-shirt. Wag naman kasi hindi ito tama. Hindi appropriate. Yes. Wag lang magarbo kasi somehow ayaw nila natin silang maging dating staff. Nagpunta yun dito. Constituents mo, nakanganga. Yes. Ang pakikinggan natin, hindi naman yung congressman, hindi naman yung senador eh. Ang pakikinggan natin, yung ulat ng presidente. Ano ba nangyari noong nakaraang taon? Lahat ba ng sinabi ng presidente? Natin mangyari natupad, yung lahat ng ipinangako niya. Tapos ano gagawin niya for another year ngayon? Yes. Yan ang significance. Kasi nga po, ang ano niyan, walang nagagawa dun sa kanilang lugar, dun na lang, pabonggahan na lang ng damit. Makabawi sa damit. Kasi ang dynamics sa sinito, nandun kasi ang nakatutok ang general public. Buong Pilipinas nandun eh. Kailangan nila mag-stand out. Tama rin yun na kailangan mag-stand out. Pero sa pag-stand out mo sa pamamagitan ng napakagandang damit, medyo mahal at it would cost, Dapat ang standout doon yung ginawa mo doon sa lugar mo. Mas tatanggapin ng tao mo yun eh. Pero I think ang presidente natin ngayon, ang gagamitin niyang kasuotan, parang yung ginamit lang niya nung mga nakalipas na doon sa mga speeches niya. Sabi niya, magre-recycle lang daw siya ng gagamitin niyang damit. Hindi na siya magpapagawa pa ng bago. Ilang minuto ba tatakbo sa ano? More than 1 hour daw. More than 1 hour. Kasi last year, 90 minutes tumakbo yung SONA. Pero this time around, more than 1 hour pa rin yung expect. Hindi ba may pinakamaikli? Dok, may tanong ako. Hindi ko alam. Nagsusuot ng bahag, halimbawa sa ganyang okasyon. Pwede. Paano yun? Paano mo ano yun? Parang gusto magsuot ng bahag. Kasi di ba may ganito? Di ba may nakikita? Kasi yun yung ethnic culture that's appropriate para doon. Kasi yun yung represent niya eh. Kaya okay lang yun. Proud yung mga kababayan niya. Okay lang yun. Pero regular na sinusuot niya ba yun during session? Most probably baka hindi dahil ito isang major event na he has to represent, tama. So pero kung gano'n ang mangyayari, siguro mas maganda yung gawa ng bawat bayan o bawat lugar, yun ang isuot nila. Mas mapopromote nila yung mga mananahi sa bawat lugar. Para makita ng mga Pilipino, eto, gaano ba ang gawa na itong lugar ng Cagayan? Hindi kilala Porgy, never heard. Never heard yung mga mananahi nyo. Paano yung pinapromote ni Ninang Risa, di ba? Yung mga kasuotan niyang... Kasi pwede naman, kung taga-Benguet ka, kung talaga ang national... Mag-costume ng national costume mo. Diyan sa may Pasig, gawa sa Water Lily. Gawa sa Water Lily. Water Lily. Kasi ang pananamit is a representation. You In the have to first look place, good. ang pakikinggan natin mamaya, ang presidente, hindi yung kasuotan ng mga mambabatas natin. Pinakapin ng ano, di ba? Meron dyan na catwalk di ba? Tapos tinanggal na ngayon, mula nung maupo ang presidente. Talaga yun. Make it simple. Sana maging trend na ito na sa mga susunod pang mga SONA, kung hindi na si President Duterte at susunod pa na, it's Maging a simple simple event, pero ang focus natin is the actual state of the Pagka nation. kaibigan ko naging presidente, ganun ang mangyayari. Yun yata, Sino ba kaibigan mong yan? Malapit-lapit na. Dok, yun yata talaga ngayon, inutos sa kanila na simple na lang. Simple na. Kaya kung magsuot ka pa rin ng garbo ron, ikaw na. Babas ka. Champion ka. Palagay ka sa Wala na yung mga
long dresses para sa mga babae, below the knee na lamang. Basta yan, ilalagay sa lugar. Andiyan ka pala. Ilagay sa lugar ang Panginoon. Correct. Yes. Uy na muna ako sa bahay yan. Thank you. Hakanta pa ba kayo? Ano kaya mga beauty secret ng mga to? Ang ganda-ganda. Morning. Hi, Kuya! Good morning! Good morning. Hindi ko pala nakita. Andiyan na pala si Kuya. Oo, nandyan na siya. Kausap ko na naman yung sarili ko. Kinakausap mo na naman yung sarili mo eh. Oo nga eh. Hi, Doc Sarah. Good morning. Hi, Angel. Hi, Oy, may high school student na guest tayo. Ha? Parang nagbo-bloom tayo, Doc Sara. Ano ba, Kuya? Nabigyan ko doon. Nagbo-bloom tayo. Nagbo-bloom ka daw. Ganun talaga pag busy. Parang ang laki ng inilus ng weight mo. Oo. Ay, doon si Ate Arlene. Ano kaya yung secret? Secrets are not meant to be told. Ay, Doc Sarah, kanina kasi tinitingnan ko itong mga asawa nung mga dadalo sa Sona. Tulad nitong asawa ni Kaya ni mo ba Sony. kinakausap yung Ba't sarili? nakikialam ka na naman sa asawa na may asawa? Hindi, Kuya. Hindi ako nangingialam. Grabe naman. Tinitingnan ko lang kasi ang gaganda, ang flawless nung mga, ang flawless ni Heart. Tapos yung asawa ni Sony Angara, fina-follow ko yan sa Instagram. Grabe, oh. Parang, Asawa ni Senator Cheese. ayun, yes. Tapos yung iba sa Si Mig, asawa ni Senator Mig. Alala ko yan. Ang flawless nila, grabe. Bakit? Si asawa ni Senator Joel Villanueva. Flawless din, Kuya. Oo. Parang lahat naman ata ng asawa, kahit yung asawa mo nga flawless. Wow. Yeah. Nagpapalakas si Fred. Parang meron ka ba bagong memo na tanggap? Wala pa naman, pero unahan ko na. Bakit naman pinapakialaman mo yung mga nila? Yung mga Ano inaabangan mo? Kuya. Susuot nila? Oh, hindi yung susuot nila, yung mga balat nila. Gusto ko kutis. rin kasi maging makinis na Kutis yun, Dok artista. Sara. Kutis artista. Hindi, Paano pag ba naman maging nakita kutis kahit- artista? Kutis asawa ata yan eh. Depende kung sino artista. Siyempre, hindi naman lahat ng artista makinis. Kutis Angelina. Pero like, dito kontrabida naman sa na. UNTV, ang ganda ng ilaw natin eh. So, Kuya, Bakit kayo maganda ilaw nyo? Ba't ako iba ilaw ko? Baka sabi ba yung tipong parang parang si Kuya, yung Hindi, parang actually, bumbilya yung nasa loob mo. siguro, bumbilya Ayan na. talaga. Kasi hindi ba nag-glow? Ilang watts ba Ayan na yan? naman. Ayan na naman yung na yan, ha? Ako na naman napagdiskitaan nyo. Wala si Monica, ngayon si Doc Sara naman. Ganun talaga, no? Ano na to? Flashlight. So anyway, siguro before natin kasi ma-appreciate, no, kung ano yung mga nakikita natin ng mga magagandang balat ng ng mga, yun na nga, yung mga asawa ng rarampa mamaya, no, sa Sona. Basically, dapat maintindihan natin yung mga facts about skin. Okay, kasi pag mas naintindihan natin siya, so mas madali natin siyang mapaganda, mapag-glow, you know. Okay, so first, alam ba natin that the skin is the largest organ in the body? Okay, oo. Di ba 5 layers ang skin? Actually, 2 layers. Yung ibang books, 3 layers. Pero yung superficial, yun yung sinasabi mo, di ba? So, tumama ka naman doon, okay. Angel. Akala ko mali. Yun. So, ganun siyang kalaki, no? And, alam din natin na, di ba, ang daming cells. Yung nakikita natin, kalahati daw, almost half ng dust sa bahay, is basically skin cells yun. Every day, every minute rather, 30,000 to 50,000 of skin cells ang natatanggal sa ating katawan. Kaya nga sabi, ano daw yan, tawag dito, in a year time, around 9 pounds ang nalulose natin because of the skin cells that we lose each minute of the day. Now, 9 pounds. So, na kung nag-gain ka pa, ibig sabihin, talagang malakas ka kumain, di ba? Oo, yun. I didn't know about that. Punta ako sa bahay ni Kika at ma-atching ako dahil puro skin cell ni Kika na ko. Excuse me, mga nakikinis sa dead skin cells Of course, yan. syempre, we have to consider saan din yung location ng bahay. Baka naman along EDSA yung bahay. Syempre, it's a different thing Skin cell ni naman. mamang chuper. Yes, true. Ay, And karinig. then, apart from that, tawag nito, ang skin natin, very resistant yan. So, kapag, kasi diba, it serves as protection eh. Okay. Now, pagka nagkaroon ka ng injury, okay, or whatever na pwedeng makasira sa balat natin, ang tendency, mawawala yung protection natin against diseases and other foreign bodies, no? But it has the ability to heal itself. Kaya nga, diba, by forming a scar tissue. Ang scar tissue kasi, primarily, ang laman yan, collagen. So,
matibay yan, no? Maganat. However, yung nagkaroon ng scar tissue na skin, wala na yung hindi na yung magsusweat, hindi na rin yan magkakaroon ng hair. Kaya ba, di ba, Doc, kapag halimbawa, kunyari, nasugatan, nagasgas, after few days, para babalik na sa dati yung skin kasi may ability siya to heal itself. Usually, it takes about 3 to 4 weeks ang healing period, no? So, yun. So, wala na. Now, also, the skin has a lot of receptors. So, mararamdaman mo yung niyan, yung tawag nito, yung whatever, kung meron nandyan, kung may sakit, may pain, yung changes in temperature. Pero ang most very apparent yung receptors would be, of course, yung ating palms, no? Yung fingertips, no? And then also, syempre, the nipples. Okay, the tip of the penis and the clitoris. So yan yung mga skin dyan, yan ang very highly sensitive. To the point na kahit 20 milligrams ang weight niya, it's like the weight of a fly ng isang langaw. O ramdam niya. Ramdam na ramdam. Oo, ramdam na ramdam niya. Parang nakangiti ka, Diego. Ngayong Monday morning. Very sensitive kasi si Tito Diego. So parang siyang isang receptor sa skin. No, ayun. Doc Sara, kapag makinis yung nanay ko, mamamana ko rin ba yung pagkakinis niya? Is it genetic? Genetically, may genetic predisposition. Pero mind you, ikaw ay combination ka ng 50% comes from your mom and 50% from your dad. So depende kung makinis din ang dad mo. Okay? So, conforme yun. But yeah, tama ka doon, may genes. Kasi na-mention kanina ni Angela, di ba sinasabi siyang 5 layers. Actually, 5 layers ng superficial layer of the skin. Yung mababa doon, yung 5th layer, ang tawag doon stratum germinativum, yun ang layer ng stem cell of the skin. Okay? So, ang stem cells natin kasi meron yung genetic composition. Okay? So, may DNA yan. Kaya, yun yung nakukopya. Yun yung namamana, kumbaga. To answer your question, yun. And then, yung skin natin also, it is actually, how do you call it, a reflection of the health status of our body. Ayan, sa lahat na sinabi ko, I must say, yan ang pinaka-importante. Kasi mahaba pa yan, napakaraming facts. Pwede pa tayo magkameron ng mga ilang, parang Mondays dito na magdi-discuss yan. But I would want to end dun sa facts natin just for today. Yan ang reflection ng ating, ng ating health status. Kung kulang ka sa water, dehydrated, very dry. Kapag ikaw ay may liver problem, anong color? Nagdidilaw. Oo, nagdidilaw. Now, dito sa mga bandang distal parts, yung mga malalayo na sa katawan, ng ingitim or nagva-violet, nagbo-bluish kapag kulang ang dumadaloy na oxygen sa katawan natin. No? So, pwedeng mag-signal yun. Baka merong heart problem o kaya may lung problem. So, mula nung uminom ako ng Philnoni. Yes, kuya. Parang feeling ko, kahit na wala akong lotion, parang ako naka-lotion. Kasi napakataas yata niya sa antioxidants, kuya. Na-observe ko lang siya kasi dati pagka yung kitang-kita mo na dry na yung mo yung balat mo. Pero ngayon, di ako naglalagay ng kahit na sa balat. Pero maganda. Pwede din yun, pahid yun, di ba? Pwede daw ipahid yun Pwedeng topical ang Philnoni. Pag may mga wound. Pag maliit ang molecule, ganun kuya, sabihin maliit ang molecules niya kaya nakaka-penetrate sa balat. Ayun. Igikay. Thank you, Doc Sara. Interesting, Sana maging kamukha din nila ako. Yes. Tikinis. Teka, mag-aayos pa ako ng table. Hindi ka ba La 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 la. Tito Diego, ano ba yung iluluto mo today sa quick meal natin? Matagal ka na nagreklamo, di ka pumapayat Oo nga. Kain ka kasi ng kain Over 3 years ko nang nirereklamo yan. Hindi, mula na nag-start tayo dito sa bahay na to. Yun na yung unang bukang bibig ko. Every day, naririnig ko, papayat din ako, sabi mo. Papayat din naman ako. Hindi lang ngayon. Numero uno, ang daming kinakain. Pangalawa, kung ano-ano kinakain. Ano ka ba? Job interview ko nga kay Kuya. Nasabi ko ng Kuya, papayat ako. Sinabi mo kay Kuya? Oo, nasabi ko rin yun. Ilan years ago? Among other things. 4 years ago. Yan daw ang isa sa pinakamalaking kabiguan. One of my life's greatest insecurities. Simulan natin sa healthy eating. Healthy eating? Yes. Ano ba to? Is this mixed vegetable tots? Yes. Si Attorney Tots. May tots ka sa tip mo. Ay, may tinga ako ngayon. Ano ba yung mga ingredients na kailangan dito? Sige, ito yung ingredients natin. Meron tayong, of course, zucchini, sweet potato, broccoli, carrot, salt, parmesan cheese, breadcrumbs na panko,
pepper, salt, onion powder, garlic powder, olive oil, at egg. Tito Diego, parang nakikita ko sa FB, ano yan yung zucchini? Parang kamukha ng cucumber. Is it the same thing? Hindi. Yung zucchini. Same family. Same family, but they're different. Cucumber, zucchini, tsaka eggplant. Okay, they're not siblings. Yan, hybrid. They're cousins. Mag-sandpits lang sila. Mag-sandpits. Oo, yan pala yun. Zucchini, Parang kalabasang Parang ito, parang pero ang loob niya, pipino. Parang ganon, kuya. Diba? Same flesh. Same benefits din. Hindi ko alam masyado to eh. Sige, Tito Diego, start Lilisin mo na. mo na ngipin mo bago na Mag-toothbrush lang ako. Start mo na. Habang gumagawa ko game, mga kikay ha. Alright, sa chopping board, the cauliflower at lahat ng gulay ilagay. Tapos, i-mince lahat na napaka-pino. Aba, galing nawala ako sa board. Kaya mo yun. Haluin lahat sa isang bowl at lagay yung mga breadcrumbs, salt, pepper, parmesan cheese, at yung mga spices natin, kikay, tsaka yung egg. Tapos hahaluin natin para magbuo-buo para gumawa tayo ng ating tots, si Attorney Tots. Ayan, tapos i-bake natin para healthy talaga. Kung gusto mo dating Kung gusto i-prito, olive oil, di ba? Parang siomay. Siomay, no? Siomay na gulay. Ay, kung nga ako masarap to. Siomay na gulay. Pwede. Huwag na lang yung ketchup kasi healthy eh. Sarap pa. Hindi mo malalasahan yung gulay. Ito Pero napansin mo ba si Kikay? Walang tinikman to hindi masarap. Lahat masarap eh. Tsaka ako na binubulong kay Tito Diego kung masarap ba. Tsaka hindi nga malasahan. Hindi ka di ba pa, sunod-sunod ng subo eh. Siyempre ayoko mapahiya ka kay Kuya, di ba? So ano talaga lasa nito? Masarap naman. Ba't malaki ilong mo? Pero I prefer other things, but it's good. Okay, sige. Hi, Rina! Hello! Uy, kasama ko si Sir Wilson. Hi! Wilson! Coming. Pandesal para sa atin. Ang Kamuning Bakery. Ay, pandesal Pandeswela. Good morning, Sir Wilson! Pidala akong gamit. Oo nga eh. May mainit na pandesal ba? Pandeswela, kuya. Sige, tuturuan mo na po kayo dyan. Kunin mo na yan. Thank you, Sir Wilson, Tamang-tama. Buksan mo na, Kika. Gusto ko na rin malaman. May palaman ka ba? Ayusin mo na yung pandesal. Sige. Ay, wait lang. Ito naman. Grabe. Bakit? Nagapang plastic. Ipalaman mo yung zucchini mo. Malambot siksik sa loob. Bigat Marami. Malutong sa labas, malambot sa loob. Malutong sa labas, malambot sa loob. Malambot Siksik, siksik. bigat ko yan. Pandeswelo. Parang putok ang dating Hi, Ko! Oy, kamusta? Uy, Celso, kamusta? Yes, magkasama kami ni Professor Celso. Pinag-uusapan namin yung aprobahang extension ng martial law sa Mindanao. Oo, syempre, nandito na rin si Professor. So, might as well, hingin na rin natin yung opinion ni Professor Celso regarding this. Do you think, sir, or are you in favor of the extension? Alam mo kasi, meron akong pwedeng sabihin, meron akong hindi pwede sabihin. Yung pwede na lang. Yung pwede na lang. Which I believe kailangan sabihin para malaman ng mga kababayan natin. Alam mo kasi yung nangyari sa Marawi, it's part of a bigger plan. You know. Nag-unite kasi yung CPP-NPA sa mga ISIS-inspired groups eh. In fact, I heard 22 communist Muslims sit in the Central Committee of the CPP-NPA. Noong 2013 saka 2014, nagkaroon ng massive landing ng armas galing Vietnam dyan sa Surigao. 2015, na-monitor, naglanding yung Banaba, yung bagong Navy ng bayan, yung Navy ng NPA dito sa Navotas. So itong NCR ngayon ay napapalibutan na ng armas ng CPP-NPA. Ang plano, magpaputok ng giyera sa Mindanao, several wars in Mindanao, para kung ma-deploy na yung contingent ng armed forces natin doon, magbakante dito, baka sakaling silang aatake. So it's part of a bigger plan actually, itong nangyari sa Marawi. Pero yung extension na hiningi ng presidente, anong tingin po ninyo dyan? Yan ba ay karapat-dapat considering the president mentioned that 10 to 15 days na lang ang kailangan para matapos na ang problema sa Marawi at pwede may mga narinig ako mga usap-usapan sa mga politiko natin. Sa opposition, sabi nila, gusto nila 60 days lang. No? Para gusto nila mag-expire na lang.
sa mga kakampi, sabi nila, actually, ililift naman ni Presidente yan bago matapos kasi parang image building na hindi pa dumating yung December 31, nilift na yung martial law. So medyo, sabi nila, papogi daw, ewan ko. May mga usap-usapang gano'n. Pero yung extension nito, yung ginawa ng Kongreso, sa tingin mo ba karapat-dapat na ibigay sa Pangulo yung hinihingi na 150 days? Sa and not 60 days? Gravity kasi ng sitwasyon, tingin ko kasi may nagsabi na wala namang rebellion. By the fact, nagtaas na ng Mandela yung ISIS doon. Very clear yun na rebellion yun. Gusto nilang kumalas. Sa tingin ko, karapat-dapat. So you don't believe that the Marawi situation is already in its downtrend? Alam mo, for the past, bago nang pumutok yung Marawi, they have been digging tunnels for the past 2 years, stockpiling ammunition, food, medicine, arms that will last for a year. Kaya nga nabigla yung armed forces, parang bakit hindi sila nauubusan ng bala. At tapos ang problema pa, ang armed forces natin is not adequately trained in urban warfare. Hirap talaga sila. Actually, sir, parang isa sa mga fears nung mga nagkikriticize sa martial law, baka daw kasi maapektuhan yung parang more on the economic side of the place, ng buong Mindanao, since may extend na naman for another 6 months yung martial until December. So ano pong opinion niyo regarding this? Sa Mindanao, business as usual naman eh. Wala naman eh. Tuloy pa rin yung negosyo doon, tuloy pa rin ang kalakalan. Hindi naman apektado eh. Saka ibang martial law ngayon kesa sa noon. But would you say that this would affect also yung possible investments that people were looking at sa Mindanao, considering na ang kwan ng martial law is there's a certain peace and order problem. Ang investors kasi, watch and see yan eh. Yes. As a matter of fact, with the fact that the government is fixing the peace and order, could be a positive sign also for the investors. And investment keeps on coming, especially nung nag-shift si Presidente sa independent foreign policy niya, na medyo naging friendly sa China. Investments keep on pouring. In fact, may problema nga tayo kasi hindi natin ma-meet ang requirement ng China tulad ng sa pineapple. So, at first nagtaka ako bakit ang laki ng demand ng China sa pineapple. Yun pala, mahilig sila sa fried rice. Yung fried rice may pineapple. Hindi natin kaya i-supply mga bangus. Ang dami. May problema tayo, hindi natin kaya i-supply yung hinihingi nila. Isa rin kasi actually sa nabasa ko na nagiging fear din ng mga tao is the possibility na ngayon, bukod sa paglawak ng number of days na martial law sa Mindanao, there's also a possibility daw na mag-extend outside of Mindanao ang martial law. So do you see, sir, the possibility of this happening in the future? Baka kasi recently nakikita ko kasi parang full offensive na yung CPP-NPA, yung nangyari sa Palawan, yung nangyari sa Gihulgan, Negros Oriental, yung nangyari sa Cotabato, inambush yung convoy ng PSG. So sabi ko nga, itong NCR mismo, napapaligiran na ito ng armas. Marami nag-akala na na sila, parang dying force. Hindi totoo yun, lalo silang lumalakas. Anyway, pag-usapan nga natin sa bahay. Oo, parang magandang isama sila Angel, sila Kuya sa discussion. Prof, pwede pa namin kayo imbitahan sa bahay. Punta muna po tayo. Tara, doon tayo mag-coffee rin. Let's go. Tara po. Bagamat taong-taong isinasagawa ang State of the Nation Address, may mga taong hindi nagkaroon ng SONA sa Pilipinas. Ito ay noong 1942 hanggang 1944. Sa panahon kasi na ito ay nasa ilalim pa ng pananakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Maliban dito, may mga pangulong hindi rin nakapagpahayag ng kanilang State of the Nation Address. At ito ay ang pangulong sina Emilio Aguinaldo at Jose P. Laurel. Sa panahon kasi ng kanilang panunungkulan ay wala pang probisyon ang batas patungkol dito. Ang dating Pangulong si Corazon Aquino ay hindi rin nakapagpahayag ng kanyang State of the Nation Address nang maupo siya bilang Pangulo ng bansa noong 1986.
na panibago, makakakuha ka doon ng konti, but hindi mo rin full magagamit. Yun ang masakit pa doon, kuya, ang talagang tatamaan yung mga middle class, yung mga mahihirap, di ba? Habang yung mga mayayaman, wala naman sa kanila yan ngayon yung pinag-uusapan namin. Kagaya last time, I also asked Senator Joel Villanueva regarding that. And even si Senator Sani Angara, medyo very delicate yan para sa kanila. Dahil una, alam ninyo ang istorya kay Ralph Recto. Yes, yung VAT. Sa IVAT. And then what happened hindi after siya nanalo, that? Sumunod, hindi na siya nanalo. Election, Kaya medyo may political aspect din to on the part ng mga magsusulong at magpupush niyan. But alam naman natin na kung minsan, depende kasi kung sinong administrasyon na nakaupo. Tama. Kapag halimbawa, merong pumukpok na ganon at coming from the executive department. Sumulat na At saka sana nga, dinidetalye rin sa atin, yung halimbawa, special tax. For example, kuya, doon sa sigarilyo at saka sa alak. Nagpataw tayo ng buwis, yung sa syntax, di ba? Magkano ba talaga yung nakolekta doon? Correct. Di ba? At the same time, yung sa nakolekta yun, saan napunta? Kasi ang alam natin, may binawas doon para doon sa expanded Senior Citizens Act, yung sa PhilHealth, automatic coverage. Pero pagkatapos doon, saan napunta yung iba? Kung ang nakolekta dyan ay 30 billion, base sa pangako dati, 30 billion up to 50 billion, saan nagagamit yun? Kasi hindi na, mahirap naman yung bayad ka ng bayad ng tax. Parang kuya, accounting, ano? Ang nadinig ko yata dyan, isang araw may kumakanta dyan, sayang syntax. Ang sino. Ganun na nangyari. Pero marami kasi yung sinasabi mong specific na dapat na mapuntahan. Kasi alam ko may ina-identify talaga na para dyan di ba? Parang habang ikaw ay nag-identify ng project, ina-identify mo din saan mo kukunin yung pondo. Halimbawa, kuya, yung sa syntax law, yung mismong kinita laman, doon. Sabihin natin 50 billion yon. Saan yan naka-allocate? Sabihin natin, kuya, 10 billion na ang na-allocate para sa senior citizens, may 40. Di ba nagkukulang tayo ng pampagawa, halimbawa, ng rehabilitation centers? Nagkukulang tayo ng ginagamit to sa mga vaccination programs natin. Pwede kasi yung i-allocate ng DOH, doon talaga dapat na, kasi special purpose fund nga yun problema, nasaan napunta nga yan? At bakit, katulad halimbawa dyan, ang DOH naakusahan sa kasalukuyan ng oversupply. At pagkatapos nag-expire yung lahat ng mga gamot na kanilang binibili. Ang tanong natin, ba't kayo mo order ng gamot na hindi naman nadidistribute at ginagamit pala? That's problematic kasi ang daming nangangailangan. If you go around the country, Attorney George, makikita mo, during our medical missions, marami tayong mga kapwa-tao na talagang kulang doon sa yung nutrition nila. Pangalawa, yung kanilang mga kalusugan, kalagayan nila doon sa kanilang mga sakit na nararamdaman. Ang problema, yung mga health centers natin sa iba-ibang mga lugar, pagka pinuntahan mo, meron dyan mga wala naman silang available medicines. Bakit nangyayari yung kagaya na sinasabi mo na na-expire yung mga gamot? Diba? So, ang problema dyan is distribution. Ano ba ang dapat na nagagawa para makarating dun sa mga talagang nangangailangan? Kasi kung minsan, pag hindi mo rin, parang bumili ka lang ng bumili, pagkatapos hindi mo naman nagamit, edi nagsayang ka talaga ng pera. Susunod na naman, bibili ka na naman ulit kasi expired na Tsaka may mga balita, kuya, na na yung dinideliver, malapit na mag-expire. Another issue yan. Kasi kung halimbawa, yun ang binibili nila, ibig sabihin, they will be able to get a special price for that. Or baka minsan yung ibang pharmacy, yung pang pharmaceutical manufacturers, binibigay na nga nila yan pinapamigay na nila yan. Pinagkakitaan pa. Binibigay, pero ang pinabayaran. Dahil mag-expire sa kuya after a year or two, kailangan na naman bumili ng panibago. So, more money, di ba? I mean, kung may mga tiwali dyan na involved, pera na naman. Nako, talagang ganyan. Kagayan, tax na naman po ang pinag-uusapan, itong tax reform na ito. Kaya siguro, bantayan na lang natin at tignan natin kung sino ngayon yung mga magpapabor dyan at ano ang dahilan, di ba? Mapag-aralan na mabuti kung talagang kinakailangan. And why is it that they are not talking about exhausting first all efforts, kuya? Before man lang i-consider na
dagdagan natin yung taxes. Well, yun ang kasi nga yun ang problema doon sa nakafocus ka na sa isang bagay na gusto mong gawin, 'di ba? So yung iba ay kuminsan sarado na ang nagiging kaisipan doon sa pagko-consider ng mga other alternatives, yung other options. Ngayon, minsan parang sumuko na. Parang wala kami maggawa parang it's a matter of hindi na namin parang you cannot beat them, join them. Ganun Kasi na mga nag-contribute sa kampanya sila Hindi namin masingil si Attorney George kasi baka mamaya hindi kami kuhanin yung kliyente pagka nagka-problema kami sa COMELEC. Alam mo kuya, related palagi yan sa eleksyon kasi ito yung yung mga big taxpayers. They're also the big campaign contributors. Kaya ang isang tinitingnan ngayon dyan, sino ba ang tatamaan na mas malaki? Kung yung mga contributors hindi tatamaan, in other words, kung ang mas mapipindakanan yung mas mga mahihirap, yung mga low income earners. Yan ang problema. Hi, Doc! Hello po! Good morning po, Dr. Cristia, diba? Cristia Padolina. Correct. Ayan. Naku, Good thank you for coming po. Marami akong questions kasi patungkol nga dito. Kasi first pregnancy ko, syempre. So, medyo takot ako yung mga dapat kong gawin. Ano ba yung mga kailangan kong gawin. Actually, as of now po, kasi magsi 6 months na ako. So, parang continuous pa rin yung exercise ko. Okay lang naman yung Doc, diba? Okay lang yun because usually talaga ang proposal namin for pregnancy, walang interruption of usual activity. Even the athletes, they continue with their usual activity. But the ordinary, tayo, everything, kailangan yan mga 30 minutes of moderate physical activity 3 to 4 times a week. That's good for you. Even pag malapit ka na mga anak. Even? Kahit third trimester, naglalakad-lakad ka na, it helps you with a normal delivery po ba? Not the normal delivery, but it helps you, kumbaga, loosen up and maintain the activity. Kasi hindi na uso ngayon yung masyadong binibaby pag buntis. Yes, opo. Kasi with physical activity, it makes you better. You feel more in terms of well-being. Pangalawa, I think the best effect really is you don't gain so much weight. Yeah. Kailangan palakihin daw outside yung bata. Correct. Last week po kasi, pinag-usapan ko yung about sa proper posture, diba? Sa buntis kasi medyo nahihirapan na kami. Medyo nakalin forward na kami yung back namin, diba? So, ano ba yung mga tamang pwesto sa pagtulog, sa pag-upo, sa pagtayo? Paano po ba yun, Doc? Sige. Una, let's state na may dalawang purpose kung bakit kailangan tama ang posture ng isang buntis. Una, concerned tayo sa pregnancy, yung baby sa loob. Yung posisyon ng bata. Okay. So, yung the baby inside has to be nourished, maganda ang oxygen, and habang lumalaki ang matres, pag lumalaki ang baby, tendency lumiliyad. Okay? And the mother becomes slightly unstable. Yes. Okay? So, in order to prevent this, kailangan, let's say, ito pag-upo. What you could do, yung puwet, you straighten up sa dulong-dulo. Okay. Okay? And if needed, you could put what we call parang lumbar roll. Okay. Just a small piece of cloth. To support the lower back. Oo. Yes. Tapos this one, kailangan dito, medyo straight ito ng konti. So parang may arch lang siya dun sa lower back natin. Yun lang i-maintain natin. Correct. So pag tayo, ganun din. Pero siguro what is best is, halimbawa natutulog, we wanted to ensure na maganda yung positioning ng bata na maximize ang oxygen. Oo nga So it's best na wala kang pillow sa shoulder, ang pillow mo sa head lang. Okay, I do that naman. Okay, right na. Tapos mas maganda hindi pwedeng nakadapa, syempre, may naiipit. Okay. Number 2. Pag nakaganyan ka naman, prone position, parang kailangan, bawal din yun kasi naiipit naman yung mga organs mo. Tama ba ako doon? Kumbaga, yung malaking matres na iipit yung daloy ng dugo, hindi maximize yung blood flow or circulation sa baby. So what is best is medyo tagilid. Yes. But don't forget to put the pillow on the side. Okay? And more importantly, pag gising mo, huwag kang tatayo agad na pag ganon. Okay? Kasi masadong sasakit yung likod mo. So what you do, you assume yung side position and kumbaga you try to push yourself upwards. Okay. Nakabend yung knees mo. Pero Doc, may sinasabi sila na mas maganda daw matulog on your left side compared on your right side. Bakit po ba ganon? There's a medical explanation. Unang-una, pag left side,
hindi mo tinatanggal mo yung weight ng mattress mo on the liver. Okay. Which is a major organ. Okay. So, mas maganda yung circulation sa kidneys, mas maganda yung circulation sa baby. So, that's best on the left side. Pero of course, alam naman natin pag tulog tayo, it can't be avoided that you move around. Minsan nangangalay ako so I turn right Yeah. to left. Don't worry, when you wake up, na-correct mo yung posture mo. Okay. So, yun naman yung importante. Oo. Yeah, what about yung sa manas? Totoo bang nagmamanas talaga yung mga buntis? At what month nagsa-start yung manas na ito? Okay. Yung manas is not really bad, okay? Kasi expected natin na... Oo, it's not expected kasi pag malaki na tiyan mo, malaki na yung mattress, yung dugo na galing sa legs, medyo nai-impinge ng konti of the growing na mattress. Okay. But what you could do is you try to change position often. Halimbawa, nakaupo kang ganyan, after 30 minutes, lakad ka ng konti. Pag nakatayo ka, upo ka sandali. So, the variation in terms of activity and positioning and posture is best for the pregnant patient. Okay. Doon din ba nagsa-start yung mga, kasi ako nakaka-experience na ako na merong mga light varicose veins na lumalabas sa akin. Ganun din ba yun, Doc? That's why pwedeng support stockings, pwede rin variation in activity, that would be fine. Oh, okay. Nagda-drive ka ba? Yes. Oo, I can still drive Kaya ko pa. Sabi ko sa asawa ko until 8 months, kaya ko pa mag-drive. Then crucial yung positioning mo pag nagda-drive. No, medyo naka-lean back na akong ganyan. Yes. Para hindi siya maipit. The distance from the steering wheel to your abdomen should be at least 10 inches. 10 inches. Oo. Tapos yung safeguard na yung seatbelt, you do not place it directly on the abdomen, in between the breast, tsaka dito sa ilalim. Ako dito ko pinapadaan. Dito na lang. Naku, Dok, kailangan ko kayong makontak kasi marami pa akong itatanong sa inyo. Pahingi naman po ng number niyo. Sure. Yes. You could easily get in touch with me at Capital Medical Center. I am at room 505. And my number is 0917 521 9768. Nako, thank you so much, Doc Cristia. Sure. Nako, text ko kayo agad Actually, kinakabahan na ako. Don't say good luck. Kinakabahan talaga ako. Kasi first, baby, enjoy the journey. Sana normal. Yun lang. Pinagdadasal ko yun. Ano yung kailangan ko pakain? Baka ito. Hi, Sir Wilson. Sir, good morning. Mga busog na tayo eh. Oo nga, kumain na ng pandesal kayo. Kayo lang ang busog. Nasiksik. Oo. So, ibig sabihin, maganda ata ekonomiya, Sir Wilson. Okay daw ang ekonomiya, sabi nila. Pero maging mas maganda pa. So, mas maganda pa. Kasi yung mga infrastructure hindi pa nag-umpisa. Kasi di ba Sir Wilson, meron sila ngayon yung build program. Pero may mga tumututol din, sinasabi kasi sila, may build, pero yung tax reform package, yun. ang dami magtataas sa vehicle, sa sugar. So parang nagbigay ka daw ng work, tapos yung mga tao nagkaroon ng income, ibabayad daw ulit. Sana ang gawin nila, yung mga tax na yan, yung mga mayayaman ang mas malaking ibayad. Pero yung sugar drinks tax, maganda actually yun eh. Kasi parang hindi tayo magka-diabetes. Pero di ba Sir Wilson, pandesal niya, Ay, hindi kasama yan. Hindi kasama yan. Kasi yung sugar drinks, siya yung mga soft drinks. So naka-specify siya sa mga sugar. Naka-specify. Saka kung mangyari yan, tayo sa buong Asia, ang unang bansa, magkakaroon ng sugar drinks. Kaya lang, Sir Wilson, hindi ba parang dahil bababati ng sales ng mga manufacturing companies, marami rin sila, hindi ba parang may rebound effect din sa economy natin? Yan ang mga objection ng mga ibang negosyante. Pero sa tingin ko naman, may mga industries na kahit itaas mo yung tax, hindi masyadong apektado. Katulad ng sigarilyo, katulad ng sugar drinks, yung mga sin tax. Okay, ang plano daw ng gobyerno, yung tax daw, bibigyan ng tax yung mga mas mayaman, mas may kaya. Sa ibang bansa yung kotse, sa Singapore, sa China, ang mahal ng tax ng kotse, pero dapat pagandahin yung public transport. Yung mga train, mga MRT, LRT, ang ginagawa sa Singapore, sobrang mura, sobrang maganda, tapos ang kotse, sobrang mahal. Pero ang problema dyan kasi, Boss Wilson yung implementation na naman makukolekta ba nila? Kasi ang karamihan ng mga tumatakbo din, yung mga malalaki talaga yung binabayaran na taxes. Yan ang pinakamagandang tanong always. Kasi tama sinasabi ni Kuya Daniel, maraming mga magandang batas sa Pilipinas, yung implementation noon ng problema. Pero ang magandang good news sa Pilipinas ngayon, nakikita ko kay Duterte, yung example niya yung Mighty Corporation.
hindi lang siya mighty ang brand name ha. Parang malakas niya to sa gobyerno. Always. Mighty din. 50 billion. No, but if that is what is going to happen, na yung kasalukuyan nating mga tax laws ay maipatupad in full at makolektahan talaga yung mga malalaking mga kumpanya na yan na hindi nagbabayad, I think hindi natin kailangan ng tax reform. Actually, tama siya. Taxes, pati yung mga customs, pero hindi ito nangyayari, kaya... And that's the problem. Kaya parang hindi mangyayari, dagdag na lang tayo ng panibagong tax measures. Yun ang panibago na naman problema, how to implement that. Tama yun, Kuya, di ba sa BIR nga ang tax efficiency collection nila, wala pa daw sa 70%. Wala pa. Sa customs daw, okay na kasi nasa 97% na, Kuya. Pero ang efficiency in collection, so wala na daw problema. Bakit daw itataas ang tax kung wala pa daw sa 70 or 80% ang collection efficiency ng BIR? Kasi makolekta mo yung lahat na yon. Kahit na mag-90 ka lang siguro. Hindi mo na kailangan magdagdag ng tax. At sa ang maganda dapat, di ko pa nabasa yung mga details nila. Ang plano noon nila yung tax reform, yung mga ordinaryong empleyado sa buong bansa, liliit ang tax, yun ang maganda. Saka, ang business tax na tinatawag na business income tax, tayo pinakamataas sa buong ASEAN noon pa. Oo nga, grabe. Kung ibaba yun sana, lalakas ang negosyo. Kasi at the end of the day, Sir Wilson, hindi ba parang proper distribution of funds. Tama. Yun lang naman din at pag inisip-isip mo Andiyan naman yung budget, yung pera Ang problema, hindi lang makarating dun sa dapat mapuntahan. Kaya tama yung sinasabi ni Kuya Daniel yun, implementation kailangan palakasin. Kaya sana yung political will ng presidente sa anti-drugs, anti-terrorism, gamitin dito sa tax. Pero nakikita natin may political will siya, baka mangyari yan. Dapat mag-trickle down yung will ng presidente doon sa lahat ng mga nasa ibaba. Kasi pagka doon nagkaroon ng kanto, yun ang nagiging problema. Pag merong mga hindi nakikiisa doon sa path na talagang gusto niyang mangyari. Nasa lower level, Kuya, no? Kaya yun ang magandang challenge sa second year niya, in implementation. But Sir Wilson, going back dun sa Build program ng Duterte administration, di ba yung sinasabi nila yung big spending doon sa infrastructure projects, di ba? It will open actually jobs to Filipinos. More stimulation sa economy. Saka mas maraming mga investor darating dito. Saka pinakamaganda dyan sa ginagawa nilang plano, yung mga nasa probinsya na naiiwanan sa buong economy natin, gaganda ng economy sa probinsya. Yung mga highway, mga ports, mga train. Sana may train. Kung may train ka hanggang sa probinsya, yung mga agriculture goods nila, yung mga palay nila, mga prutas nila, makikinabang hindi lang mga syudad. Yun ang maganda sana. Sir Wilson, kasi regarding dun sa policy nga nitong infrastructure projects, kasi I believe yung past administration kasi marami rin silang mga yung mga pipelines na hindi na-launch, di ba? Almost konti lang na-launch sa anim na taon. Kasi nga daw dun sa kanilang parang yung mechanism nila na private-public partnership. But ang Duterte administration has signaled different direction. Ano po yun? Ang nabasa ko, yung public-private, tuloy yun, pero hindi lahat ganyan. Marami daw tinatawag na ODA, Official Development Assistance. May iba naman, outright loans. Kaya katulad ng gagawin ng Japan, yung subway daw sa Metro Manila, sa tingin ko, gobyerno ng Japan yun Kaya kung ganyan mangyayari, mas mabilis siguro. Kasi pag-usapan ng gobyerno sa gobyerno, saka hindi totoo yun na baka mataas ang interest rate na kasi sa buong mundo, world record low ang interest rate. Sabi nga nila maganda daw magkaroon ng loans from different countries. It's just that dapat daw mas maikli yung mas mahaba yung panahon na pagbabayad sa maliit yung interest. Ang maganda ngayon sa gobyerno natin, maraming kaibigan. Hindi lang isa, dalawang bansa. So lahat ng bansa ngayon sumusuyo sa Pilipinas. So marami kang pagpipilian ng loan. Hindi lang World Bank, IMF, iba-iba. Saka ang narinig ko, kahit na yung mga kritiko ng gobyerno, mabibilib kung talagang lumabas itong infrastructure. Tinanong ko si Secretary Tugade nung last week sa book launching ni Ramos. Sabi ko, Secretary, kayo na mag-uumpisa yan. Sabi niya, end of this year daw. Kung talagang mangyari yan, sabi ni Diokno din nung pumunta sa bakery, sabi ni Secretary Diokno, sabi niya, the moment daw mag-uumpisa yung infrastructure daw nila, sabi niya, 24/7 ang construction schedule daw. Hindi yun hihinto sa gabi, weekend, holiday, talagang tuloy-tuloy. Kaya kung talagang mangyari yan,
kung talagang papatupad ni Duterte yan, lalong lalakas ang economy natin. So generally, Wilson, ano ang reception ng business community regarding sa tax reform? Mix yata eh. In Actually, general, ang American positive. Chamber Commerce okay sa kanila. Okay, They're very most of the supportive. business people, in general, supportive yata eh. The moment daw mapas yun, siyempre maraming mga items na pinagdadebatehan, no? Pero yung overall daw, pag napasa yan, lalakas daw ang kita ng gobyerno. So marami na siyang budget para ibigay sa social services, tulong sa mahihirap, mga medical, whatever. And more important, yung mga pangako niyang malalaki infrastructure, talagang bubuhos lahat daw yun. It's interesting that you mentioned tulong sa mahihirap kasi until now, parang they're saying na wala pa rin clear plans ang ating Pangulo regarding doon sa paano ma-alleviate yung poverty, yung other social services issues. Usually kasi pag economics, hindi agad-agad na-feel ng tao pag unang taon, pangalawang taon. Kaya importante yung infrastructure. Kaya maumpisa na. Saka in fairness kay President Duterte, para nakakaisang taon pa lang naman Nakakaisang taon pa lang siya. Ano pong masasabi niyo dun sa first year niya? I mean, ngayon to papasok yung sa second year niya. I mean, fair enough. I mean, actually, nakakabilib din kasi. Yung mga pinromise niya natupad. I think maraming natupad kasi ang number one promise niya, peace and order. Yung mga tao nakakausap ko, mga ordinaryong empleyado, sa office ko, sa pati driver ko, lahat sila, sabi nila na-feel nila yun eh. Feeling of security. Mas feeling nila mas safe ang kalsada sa gabi, mas safe ang mga pamilya nila. Talagang na-feel nila yon eh. Umpisa pa lang ng unang taon yon. So sana totoong tuloy-tuloy na yan. Tapos ang pangako pa niya yung mga infrastructure. Nakita ko na nakaplano na malapit na malapit na implement. Sana i-rush. Mukhang we're gearing towards the right direction naman. Yes, and at saka so far, kahit na yung mga Western critics sa Western media, ina-admit naman nila yung economic growth natin, pareho pa rin. Malakas pa rin. In fact, we are the second highest pa rin in Asia up to now. Number 2 in Asia, number 1 tayo sa ASEAN. Hindi pa lumalabas yung mga infrastructure. Actually, wala pa. Kasi ibang tono yung madidinig mo pagka pinakinggan mo yung mga nasa ibang kampo. Yes. Sabihin nila, ang isang nakikita nila dun sa security na sinasabi ninyo na peace and order, ang nakikita nila ay extrajudicial killing. Pangalawa, doon sa mga sinasabi ng mga infrastructure projects, sinasabi dyan ay nakabitin pa rin yung marami. Sa transportation, wala pa ding nangyayari daw sa traffic. Yung endo natin na sinasabi, endo pa rin nangyayari. Parang marami ngayon na, kaya may mga nagko-kontrasona na eh. So these are the things na talagang you really have to look at the sides nung saan ba talaga yung nagkakaroon ng proper implementation. At kasi kagaya niyan, may panibago na naman tayong haharapin na problema with regard to peace dahil sinabi ng presidente ayaw niya na makipag-usap na tumuloy sa peace talks, no? Dahil sabi niya nakikinig ako sa iyo dati, sabi niya kay Joma. That was when I was still young. Nagdeklara kayo noon. Ngayon, sige, umpisa natin. 50 years ulit tayo. Renewal ng giyera. Bakan tayo. Naniniwala ako si President Duterte, para siyang tawag dito, parang gambit ba yan eh. Parang nagsusugal siya. Parang feeling ko lang, nagka-acting yan eh. Kunyari, galit ako ngayon. Yung parang negotiation ng dalawang kampo. Minsan kaibigan tayo, minsan galit siya. Kasi nagulat ako. Kasi nung panahon ni President Aquino, parang poker player, parang poker player. Si President Aquino, nung 6 na taon, halos talagang totally walang talks eh. Talagang cut off talaga. Pero ito, nakita ko kasi, kaya noon akala ko mataas ang hopes ko. Umpisa pa ng gobyerno, kumuha siya ng tao sa NDF side, di ba? Sabi niya, sumali kayo dito, mag-recommend kayo ng cabinet dito sa education, sa agrarian reform. So, feeling ko, may pag-asa pa rin, kahit galit na galit siya ngayon. Kaya nang sinasabi nung kabila, di ba, para namang bata, immature, di ba? Konting lang, ayaw na agad. Tsaka Sir Wilson, parang since si Joma daw kasi professor ni President Duterte, basang-basa daw niya yung temperament. So, ang alam daw ng mga sa side ng NDF, kung paano daw pindutin ang mga botones ni President Duterte to leverage his temper against him daw. Ang thinking ko, itong estudyante na to, alam din yung profession niya. So, ginagamit niya itong galit niya. Sa tingin ko, ginagamit niya itong galit niya, tampo niya, na pinatay mga tao namin, wala nang tayong talks.
as leverage sa negotiation. So pareho sila nagle-leverage. Feeling ko lang kasi Art of war. Tsaka kasi ang negotiation naman, kahit naman ako kasi when I negotiate, like halimbawa may supplier, meron kang nine-negotiate, parang sasabihin sa'yo ng supplier, hindi, hanggang dito na lang ako talaga. Sige, wag na. Sasabihin mo naman, nagne-negotiate, ganun ba? So wala na akong discount. Okay, fine, I'll look for another supplier. And that's what you want. So, pero biglang hahabulin ka naman or things like that. So may mga ganun eh. Pagka hindi ka naman hinabol, sabi mo, parang yun talaga, wala yata akong wala kang discount. So may mga ganun. So you really have to like play your cards well. Yes. Diba? So feeling ko, itong presidente, may pagkaganyan eh. Kasi nandiyan pa yung mga tao niya eh. Agrarian reform, nandiyan pa DSWD. Kapay. Yung mga kakampi ng... Sila nagrekomenda niyan eh. Sila nagrekomenda niyan. Tapos feeling ko, kahit na ganyan siya, in his heart, sabi niya, socialist siya eh. So naiintindihan niya partly sila. So, malapit ang puso niya sa mga sundalo, nagagalit siya, namamatay sundalo. Pero sa tingin ko, ito ang presidente na may chance makipag-peace talks talaga if ever na mangyayari. Kaya hindi ako totally nawawala ng pag-asa. Ngayon lang yan na parang hopeless, grabe. Pero sa tingin ko, mayroon pa siyang, di niya pinasipa yung mga cabinet appointees ng kaliwa eh. Di niya pinasipa totally. So kaya sa tingin ko, in the future, pag naging stable na ang situation, gagamitin niyang leverage yung galit niya. Pinatay mo mga sundalo namin, yan kapalit. Sasabihin niya sa tingin ko ha. Saka di ba sobrang siyang matalino? Sabi niya, hindi siya magraran. Araw-araw, di siya magraran. Akala ko, di siya magraran. Last minute, magraran ko lang siya. Kaya naisip ko yan. But it will be looked at ng ibang tao. Kasi hindi ka, siyempre, ikaw, okay ka kay Presidente Duterte. But those who are looking at it from the different perspectives, sasabihin nila, tignan mo, walang stability. Or word of honor. Diba? Hindi marunong manindigan sa salita. Sabi niya, hindi siya tatakbo, tumakbo, di ba? Sabi niya, ganito. Sabi niya, kinausap siya ng Diyos, hindi pala totoo, di ba? Sabi niya, 6 months, wala nang crimes. Kasi noon talaga, akala ko hindi siya magraran. Di ba? Hanggang last day. Nakita ko may mga TV station pa. Ina-appeal pa, ano ba, Mayor? Dami kang, di ba si Karen Tapil, daming mga drama-drama. Nagpagupit pa yung anak niya. Everything naniwala ako. Akala ko hindi siya magraran. Ito ha. After the fact na nakita ko, hindi ka magraran everywhere, nagtatalumpati ka everywhere. Everywhere na, everywhere. So, feeling ko, sobra siyang shrewd. Politically cunning. Strategy, sa tingin ko, politically cunning siya. He is parang unexpected, parang facts. Pagka na-quote ka niyan, kanina sabi mo, maarte. Tapos sabi mo, shrewd. Shrewd. Yari ka. Halimbawa, nagkataon na ibang media kausap mo, aanguluhan ka ng di maganda. Sabi, Wilson says, shrewd Duterte. Patay ka ngayon. Kakatawa, itong weekend lang, interview ko na isang foreign TV sa Hong Kong. Tapos ang tinanong, ano description mo sa presidente niyo? Sabi ko, he is a political genius and politically shrewd and cunning. Alam mo, sabi sa akin ng host, uy, sa China, hindi mo pwede sabihan ng presidente namin na shrewd o ano. Hindi pa magagalit presidente mo kasi may konting negative daw. Pero sabi ko, ang shrewd and cunning, pwedeng positive and negative naman eh. Depende parang paano mo ba ginamit, saan mo ginamit. Tsaka paano mo kakambyohin sa huli. Well, anyway, ako, abangan natin hindi ko rin iniisip na hindi ko rin iniisip na tanghali na feeling ko talaga, he is talagang sobrang politically shrewd. Parang Hi, bisita ngayon Hi. Morning po. Good morning. How are you? Nice to meet you. Wow. Kumusta? Have a seat. Pumasok ko sa Sure. Sa simbahan. Ano, Kikay? Favorite day. Uy, masarap yung mga food ngayon, Rina. Hindi. Madaming handa. Yes. Siyempre. Dito ako sa dulo. Ayan. Si Chef Taddy at si Cooking Ina. Oo, si Chef Taddy at si Chef Leah. Dito tayo, Chef. Sino mauuna, Chef? Sino mauuna? Chef. Si Chef Leah. Cooking Ina's Kitchen. Anong pinipare sa atin ni Nag-prepare ako ng chicken stroganoff. Tapos colored nachos. Wow! Tapos yung aking summer salad with couscous. So couscous nga yun. Akala namin quinoa. Akala namin quinoa din eh.
So it's going to be a taco day. So Kasi parang may pagka-healthy ka ngayon ha? Always naman. Pagkabagong buhay na ata ito. Pag nakakita yung mga anak ko. Sige chef, ano ba ang ingredients natin? Dun sa chicken stroganoff, we have breast chicken. Tapos we have sour cream, homemade. Bali, ano lang yun, all-purpose cream with calamansi. Okay. Tapos onion, garlic, button mushrooms. Mushrooms. Tapos yung seasoning natin, Italian seasoning, paprika, and salt and pepper. Yun. Pero chef, di ba kung medyo mas gusto natin, mas mababa yung calorie count, yung actual sour cream pwede, di ba? Yes. Kasi cultured yun, di ba? With lactobacilli, kaya ano. Pero ito, pang cost, para medyo cost-friendly. Yes. Okay. Paano ba ginawa, chef? So, yan, sa pan, yung ating oil, magigisa lang tayo ng salt and garlic, onions. Yan. Yun. Red onions, no? Red onions. Red onions. Tapos yan na yung ating breast chicken. And olive oil ba ginamit dyan? Olive oil ginamit ko. Alright. And then, gano'ng katagal usually ito, chef, saute? Siguro 10 to 12 minutes kasi breast chicken naman to. Madali lang siyang maluto. Alright. So, mabilis siya? Mabilis. Ano yung sinisprinkle mo, chef? Italian seasoning. Italian seasoning. Hindi ako kumakain. Tapos may salt and pepper din tayo. Tapos ayun, paprika. Yun. And then after paprika, yan, halu-haluin na natin. Halu-haluin lang siya hanggang maluto. Tapos i-add na natin yung button mushrooms. Healthier option kasi ito, Kika, imbis na yung beef, di ba? Chicken stroganoff. Chicken stroganoff. Yan ay sour cream, oh. Yan yung sour cream. Ayan, tapos haluin na lang. Tapos pag medyo nag-reduce na yung sauce niya, pwede na siya. Ayan na. Ayan na, napakasarap na chicken stroganoff. With couscous. Couscous, oo. And nachos. Alam mo, kanina ko pa pinapapak yung tacos mo, masarap. Ayun. Ayan ako dito, guacamole at salsa. Guacamole and tomato salsa. Yes. Wow! Tapos, Chef Taddy, ikaw naman. Thank you, Chef Leia, ha? Ikaw naman, ha, kumaring Chef Taddy. Ano yung ginawa mo? By the way, bago ako mag-start, happy birthday sa katandem ko. Happy birthday! Kaya pala dumalaw si Chef Leia dito. Asan na yung cake? Walang cake? Dapat may cake yan. Ano yung dinedemo mo, Chef Taddy? Breakfast burrito. Breakfast Paris, Paris. It's a Mexican day. It's such a Mexican day. Mexicano. Alright. Yes. Ingredients natin para sa breakfast burrito. Breakfast sausage. For this particular recipe, Italian sausage ginamit ko. 1 cup sliced mushrooms. Spinach, yung fresh. Pwede rin siguro yung yung frozen. Alright. Tapos 6 eggs, 4 scrambled eggs yan. Tapos yung flour, 10 inches na flour 10 inch tortilla, okay. Tapos 1 cup cheese grated. You can use parmesan, kung anong cheese ang available. So, para start natin ang ating recipe. Okay. Sa pan, pwedeng butter or pwedeng yung any oil na walang flavor. Unsalted. Unsalted. Okay. Tapos, lutuin natin yung scrambled egg. Yun. Ganyan pala ang pagluto ng magandang scrambled egg. Yung akin bara-bara lang eh. Tapos ito yung ating butter. Ideally, pwede mo siyang lutuin sa same pan. Pero, Sineparate mo sineparate ko siya para for TV purposes. Anyway, ito yung butter. Dilagay natin yung Italian sausage. Okay. Actually, pwede mong gamitan tapa, longganisa, tocino. Kung wala for kang this recipe, sausage. Para malasa, pwede rin Para lang mga vegan longganisa, vegan longganisa, lukban longganisa. Tapos nilagay natin yung mushrooms. Tapos lutuin natin siya. Actually, ito wala talaga itong seasonings kasi mataas ang flavor ng sausage. Tsaka even the mushroom pre-cook na rin yung sausage pre-cook na rin siya. So yan lang, halo-halo together. And then? Tapos, patayin mo na yung fire and then you add the spinach kung fresh. So, maluluto na siya mag-wilt na siya dun sa steam niya. Mga gaano katagal yun, Chef? Sandali lang. Sandali. Depende sa gagamitin mo na meat. Pero for this particular Italian sausage, mga 2 to 3 minutes. Tapos to assemble dun sa flour tortilla natin, which I'm by the way using corn flour. Lagay natin yung mixture natin ng sausage with spinach and then top it with egg and then grated cheese. Tapos wrap it lumpia style.
Itong breakfast na to, pwedeng make ahead, freezer burrito. So, pwede mo siyang ilagay sa freezer. Kasi and toaster then, or microwave na lang. Oo, yun. O kaya, i-toast mo siya sa pan. So, pwedeng Kasi madami ka pan-toast ng siya. gawin. Ang sarap po. So, ayan, nahubad yung gloves ko. Sorry. Yan na. Ayan na siya. Ganyan lang siya Basta kadali. i-roll na lang. I-roll mo na lang siya. Oh, very good. Ayan na. At ayan na, napakasarap. Fast and easy Na breakfast burrito. burrito ni Chef Tardy. And easy. Kailangan may fast and easy kikay. Tapos ito ano naman to? Dito tayo, ano siya, apple salsa with cinnamon toast. Kasi nga sabi ko, taco day. So, hindi lang siya pang breakfast, pwede rin siya sa... Oh, ito pa. Snack. Beef taco salad, pwede sa Ay, beer. gusto ko yan. Pwede sa beer, pwede sa coffee. Pwede pang umaga, pwede pang gabi. Oling, iyan na natin. Yung mga contact number natin, mga Si chef. Chef Leia, paano ka ba makokontak? Ito, alam ko na to eh. Sa Facebook page, Oh. Cooking Ina's Kitchen, and Kusinanay by Chef Leia. So, for any catering services, so yun, pa-contact na lang, 0929-821-0707, Cooking Ina's Kitchen. Siyempre, the one and only cooking ina. Tapos ito naman, kung nagkukook din na ina. Ikaw, Chef Taddy, ano ka? Contact number ko, 0917-603-0171 and facebook.com/taddygirl. Taddy girl ka Lagi naman. kasi akong Mr. Taddy eh. Oh, so cooking ina and Taddy Girl. Taddy girl. Okay. Alright. Okay na. Ayan, thank you, Chef Taddy Girl. Oy, At teka, cooking girl. hay, natin dyan ang food. Ay, okay, oo nga pala. Para Naku, makakain na andito na pala tayo. yung aking mga Nawala na dining, bisita. Oh. Hi, everybody! Ito na yung food natin. Iba-iba na naman. Wow, ang daming food. Oh, diba? Very color. It's a breakfast Mexican talaga. day. Social na social pa. Ito pala, kwento niya, ano siya, pandesuelo. Yeah. Pande? Oo, pandesuelo. Suelo. Suelo means ano ba? Sir Sahig Wilson? sa Sahig, oh. Sahig. Sa sahig ng oat. Kung tama kayo, may original name din yan, ibang tawag yan. Putok. Oh, Putok. Sa amin, putok. Medyo makinis. Putok sa buho. Oh. Yun naman yung walang palaan ng lahi. Di ba trop eh. Anong probinsya niyo? Anong lugar niyo sa Bulacan? Kalumpit po kami, kalumpit. May masarap doon kalumpit. Sa amin, sa kalumpit, kung sino nahuhuling kumain, siyang nagliligpit. May masarap doon yun. Longganisan yung masarap Longganisan ng kalumpit. Kalumpit ba yun? Hindi. Ang langgunisa, sa ibang tao? usually, ano yan sa vegan, Quezon, Lukban. Pampanga, meron Lukban, Ang social na mga pagkain. Pero I'll take this opportunity kasi kasama natin kakain itong dalawang, si Sir Wilson tsaka si Prof. Tanong ko lang din, parang sa lahat ng yung mga programs ng Duterte administration, di ba, when it comes to poverty alleviation. But until now, di ba, marami pa rin sa mga pamilya nagsasabi na mahirap sila. Ganun din sa recent survey, di ba? They still consider themselves poor. Kasi sa tingin ko, unang taon pa yung infrastructure, hindi pa nai-implement. Sabi ni Tugaden, end of the year daw. Kaya pag lumabas na yung mga programs. Kasi yung budget Kasi di ba parang kahit whatever parang economy policies ipakita mo sa kanila, hindi maiintindihan ng mga si Manong Balot vendor, si Magtataho, si Manong Sorbetero. Matanong ko lang kay Prof. Prof, how do you put a barometer dyan? Kasi iba-ibang iba-ibang nagiging basihan ng minsan pag tinanong ka, mahirap ko ba mayaman? Kasi mahirap ako. Pero generally, ano ba talagang ginagamit na basihan natin sa yes. Kasi ang situation yan, there was one time. The time pa ni Gloria yata yun I was talking to somebody from the government, from Malacanang, with regard to unemployment. So iba ang kanilang sukatan ng unemployed. At saka yung pagka naghahanap ka pa lang ng trabaho, hindi ka nakasama sa unemployed. Correct. So parang yung iba binilang. Kahit sa street sweeper ka for a day, binilang na employed ka na. Isang araw na yun. Exactly. So parang doon nagkakaroon ng problema ngayon pag gumawa ka ng statistics. So yung incidence ng poverty na tanong ni Angel, kasi paano bang talaga measure niya na ginagawa? Let's go back to basic. Food. Yes. Clothing, shelter, education of children. Nakakakain ba? Malaking problema yun kasi may problema yung agricultural sector natin. Clothing, ganun din.
Yung mga kakilala kong nasa textile, nagsara na kasi natalo Marami, sila sa marami. smuggling. Marami na yan. Tsaka mas mura yung imported, no? Exactly. Shelter, problema din pabahay. Number 1 na problema sa bansa natin, no? Then, education. Well, ngayon may mga libreng education, pero alam mo, hindi lang ganun kadali na magpaaral ka sa college. Parang sabi nga nila, this is a cruel program. Kasi libre ang education sa college. May pangbaon ba? May pambili mo ng libro. Project. Nabanggit ko na, that's what we do sa aming scholarship program. Kasi what we do sa scholarship program namin, mag-aaral ka lang talaga. We provide you even yung ano mo, yung pagkain mo everyday and pati yung dorm and pati pamasahe. Kasi, or else parang mamimili ka. Meron, libre nga ako, pero aagawin ko sa pagkain ng pamilya ko, pamasahe. Yung pambili ko ng kung ano man yung kailangan kong personal needs para makapag-aral. So, doon nagkakatama yung sinasabi nyo ngayon. So, halimbawa sa food, may mga sorbet din yung hunger incident. Bumaba ba o tumaas. Minsan kasi ang hunger, it's a matter of education kasi food, tropical island tayo madami namang. You throw a seed, it will grow, no? Correct. Minsan, andyan ang pagkain, masustansya, mga gulay, pero hindi backyard. Oo. Or yung social structure, andyan yung lupa, hindi naman sa kanila, hindi sila makapagtanim. So, malalim ang problema. Kasi like, for example, sa Manila, sabi nila, ang ganda ng Manila, di ba? When you go to the heart of Manila. Pero when you go to yung sa sulok-sulukan, di ba? Doon, ang daming nagpapagpag. Ang dami mong makakausap na kahit sa isang araw hindi sila kakain. Yung anak nila, paiinumin nila ng gatas at asukal instead of milk, di ba? So ngayon, talagang nakikita ba natin, meron bang, ano ba ang napakiramdam nyo? May improvement ba tayo with regard to poverty alleviation? Bilang isang guro ng filosofiya, interesante sa akin yung salitang nakikita. Kasi perspektibo Yes. Minsan it's a matter of perspective Kung anong how you look at natin, it, diba? O anong gusto natin makita, o paano mo ba tinitingnan? O anong hindi natin gusto makita. You know, ganun So ngayon, paano nyo ba tinitignan ngayon? Kasi meron, kaya gutom, hindi kumakain. Meron naman na gutom kasi hindi nagtatrabaho. Meron naman na gutom kasi talagang tamad. Meron naman talagang gutom dahil talagang wala naman talaga mapuntahan. Wala talaga. Diba? Parang ganun din yung nag-a-abroad. Isang barometer ko dyan palagi, yung mga taxi driver Pag sumasakay ako ng taxi, tinatanong ko sila kasi halo-halo rin yung mga tao nila, mga construction worker. Yun nakakausap ko May nagsabi naman may pagbabago. Pero yung tamad na sinasabi, may nabasa akong napakagandang paper dati kay Carmela Ortigas, isang professor ng psychology sa Ateneo. Ang title ng paper niya, The Psychology of Poverty. Sa tingin na maraming nakakasagana, tamad na yung mahihirap. Pero hindi po totoo yan. Hindi tamad ang Pilipino. Bakit ang sipag-sipag natin kung nasa ibang bansa tayo? Yes. Sabi niya kasi it's just that poverty has destroyed their spirit. They don't look, Broken they don't spirit. see things the way we do. No? In fact, binigyan niya pa ng Christian perspective yun. Bilang Kristiyano daw, yun ang evangelical mission natin, to raise the dead back to life, to give sight to the blind. Makita nila mga karapatan nila, magkaroon sila ng loob na bumangon at magtrabaho, maghanap. Magkaroon ng pag-asa. Pero kailangan sa lipunan kasi natin, struktural ang problema Kahit gaano mo kasipag, no, dahil depektibo yung ang tinatawag na unjust social structure, ang hirap gumalaw Ang tawag ng mga ibang makakaliwa mga nagaharing uri. Pero once in a while may mga exceptional cases tulad ni Pacquiao, no, mga ibang mga drug stories. Pero very very rare. Kasi sa isang masaganang lipunan, may oportunidad para sa lahat para gumalaw, tumaas yung antas nila sa buhay. Sa atin kasi nangyayari, the rich becomes richer and then the poor becomes kasi mga lihis sa latura, mahirap magpagalaw. Kaya maganda yung infrastructure. Kung mayroon infrastructure, magiging hindi na puro Metro Manila ang yaman. Yeah. Kasi puro Metro Manila, may dadaanan na. For the past 100 years yata, yun, naiwanan na lahat ng probinsya. Pati mga sikat na leader sa Metro Manila, yung mga sariling lugar. Problema ng iba. Meron kang kalsada, wala ka naman sasakyan. O kaya may sasakyan ka, wala kang gasolina. Meron sasakyan, wala kang pamasahe. So talagang kawing-kawing talaga Pero tama yung ako tinitignan ko yung sinasabi na paano mo tinitignan perspective. Yung pagiging, halimbawa, ikaw, wala ka nito,
paanong perspective ka tumitingin? Do you take it as a challenge? Kung wala kang trabaho ngayon, ano ba ang tinitingnan mo? O baka ang nasa isip mo na kagad, hindi ako makakakita ng trabaho dahil nga broken spirit ka. May isa pang interesanting barometer, yung happiness index na tinatawag nila, the happiest country in the world. Kasi maaari ako, mahirap ako, pero masaya ako. Yes. Ako mayaman ako, ako mansion. Pero malungkot ka. Diba? Pwede rin yun eh. Si Kikay, mayaman, pero nalulungkot sa buhay. Diba? Hindi ko naman dinedeny. So it's a matter of contentment pa din. Pero nga, perspektibo, kaya lang may mga objective reality eh. Whether we like it or not, kailangan natin kumain. No? Kahit gaano ka kasaya kung gutom ka. Kasi malulungkot, manlalambot ka pa rin. Oo. Yun nga, sabi mo, may kalsada, wala sasakyan. Maganda sana may train. Para hindi na kailangan magsiksikan sa Metro Manila yung mga tao. Hindi, may train nga tayo, pero di ba, nagkakaproblema pa rin ang train natin. Panahon pa yata niyo sa Rizal mga train natin. Kumain na lang kayo para hindi kayo magutom. Pero ang siguro ang isang tignan pa rin natin is ano ang magiging contribution ng bawat isa sa atin. Kasi it's a matter of, parang ako, nagpagilma, nangungomentaryo ako, halimbawa sa radyo, sa TV, dapat pag tinanong ka, ikaw ano ginagawa mo? Kasi parang meron ka bang, may action ka ba? Baka mamaya puro ka lang reklamo, wala kang action sa sarili. Person, meron kang may contribute sa society in whatever form. Napansin ko sa mga bansang umunlad, bago sila umunlad, parang nagkaroon ng cultural revolution. Tulad ng Ireland, nagkaroon ng revival kung sino ba talaga sila. Kasi kahit may infrastructure ka, kung wala kang kaluluwa, wala kang identity, sino ba ako? Wala kang pagmamahal sa bansa, wala kang malasakit sa kapwa, sa bayan, wala pa rin mangyayari, kanya-kanya pa rin yun. And it boils down to spirituality. Kasi ano ba ang level ng spiritualidad mo? Kasi parang, yun nga yung sinasabi ko dun sa, minsan I had this experience na merong nakasakay ako sa eroplano, ganyan, tapos parang nandun ako sa may aisle, sila nandun sa may dalawang gilid. So every time, medyo may edad na yung katabi ko, every time lalabas, tapos may kukuhanin sa itaas, So parang nahihiya siya na magsabi sa akin na, nakikita ko yung niya na, I'm sorry, but I really have to go to the bathroom, to the comfort room. I'm sorry, I really have to get something. Sabi ko, it's okay, no problem. Ako yung tutulong sa kanya na And I felt so happy that time na parang sabi ko, it's a small thing, yes. Pero kung meron kang nagagawang mabuti dun sa kapwa mo tao, kahit sa maliit na paraan, even if it is a form of a sacrifice on your part, you can make people happy Di ba? Parang, kaya sabi ko, yung small act of kindness na pwede nating ma-contribute, depends kung paano mo tinitignan Meron kang pwedeng magawang mabuti sa kapwa mo. Kasi you make life easier for others. At saka pagka ganun na magiging pananaw, halimbawa, kasi minsan parang maliit na bagay di natin pinapansin Kasi maliit lang naman. But of course, kahit na maliit yan, pag naiipon, dumadami, lumalaki. Diba? Parang yung act of yung doing evil, minsan maliit lang, nagnakaw ng ngupit. Nag-umpisa yung pagnanakaw sa kupit lang tapos later on, naging di ba makikita mo, na yan. Nakasulat naman yan he who cannot be trusted in little things cannot be. Sabi nga, ang tapat sa kaunti, tapat sa marami, di ba? Kaya ang nagiging problema lang, yung hindi natin tinatanong yung sarili natin, anong pwede natin magawa, di ba? Paano tayong pwede? Kagaya nun, yung hinihingi natin, di ba? Ang isang doktor, ang panawagan namin, doktor ka, sa loob ng isang taon, itapon mo lang yung isang araw mo, gumamot ka ng libre. Magbigay ka ng doon sa mga, nandun sa malapit sa area mo. Malaking bagay. Ang dami mo na pwede matulungan. We're doing almost every day, may daily medical mission na tayo, halos iba't ibang lugar. Yun lang makapag-contribute ka na tumingin yung isang yung abogado na magbigay ng advice. If you will hear them, a lot of people, simple question lang ng about law na pwedeng sagutin ng isang kahit nag-aaral pa lang ng batas, ng nasa 3rd year, 4th year, mabibigyan mo na ng guidance yung kapwa mo tao na ignorante siya talaga pagdating sa batas. Makita mo kasi, di ba, sa mga natin, mga simpleng tanong na kaya hindi nila alam ang gagawin,
dahil wala silang knowledge. So you equip them with proper information, education, and i-boost yung spirituality, most especially. Siguro, Saka iba malaking kuya din, yung contribution. iba wala kasing pera para seek ng kunyari legal advice. So, bihira. Ba't ka naman pupunta sa abogado ng 300 pesos nga pinakamababa mo na babayaran? Yung konsulta nga eh. Pagka minsan, libre yung doktor. Eto kaya tayo naglagay ng mga nung mga diagnostic center. Kasi po nangyayari, di lumapit sa doktor. Ikaw, doktor ka, libre, tinignan mo. Sabi mo sa kanya, kailangan mo magpa-x-ray. Hindi naman ikaw magbabayad ng x-ray. Sinabi ko na nga sa'yo, pwede ka magpa-x-ray, ako pa-x-ray sa'yo. So, mas stop na doon. Wala siyang pera. 300 pesos, maghapon ko ng pagkain yan, buong pamilya ko. So, hindi mo isa-sacrifice yun. And that's the reason. There are things that need to be augmented diba? Parang hindi pwede. It will not stop there. Talagang maraming... Kuya, gusto ko lang i-connect yung sinabi mo tungkol perspective and spirituality, ano? Kung may share ko lang, kasi nung nag-aaral ako sa Belgium, doon ako nakatira sa mga dorm kung saan yung mga estudyante doon, mga science courses, engineering, agriculture. Kasi maganda doon, forest eh. Ayoko doon sa loob ng syudad eh. Pero nabigla ako, ito yung mga agricultural major, engineering major, but they can discuss philosophy much better than an average philo major here in the Philippines. Sabi ko, kaya pala progresibo tong bayan nila kasi malalim yung perspektibo nila. Malalim silang tumingin sa buhay. So siguro, yun din ang kailangan natin bilang Pilipino, palalimin yung kalooban, no? Nakaugat sa isang malalim na pundasyon. Kasi medyo mababaw tayo, showbiz tayo masyado eh, no? Mababaw yung kaligayahan natin. Hindi naman masama yun. Pero sana kung may pagpapalalim sa pananaw sa buhay ba. Pagninilay, no? Pagmumuni-muni. Kaya malaki rin ang role ngayon ng media, ng social media, even yung sa malaking obligasyon pwedeng kasi yung nai-share problema kasi ngayon, mas gustong panoorin ng tao yung mga walang kabuluhang... Kung ano yung nakakaaliw na. Actually, ang problema ko bilang isang guro ng filosofiya, kasi sa filosofiya talagang hinihikayat namin na mag-isip ng malalim ang mga estudyante. Hirap na hirap talaga ako how to make students think critically kasi first of all, depektibo yung education natin. Sanay sila sa spoon feeding eh. Exactly. Tamad sila mag-isip. Wala sa kultura nila mag-isip. Ang ginagawa ko doon sa mga estudyante ko dati, pinapanood ko ng pelikula eh. Yun, maganda yun. Nagka-pelikula. Tapos pag nanood sila ng pelikula, ang ganda, action. Pero yung ibang bagay doon, hindi na. Tapos pag pinaliwanag mo sa kanila, nakita niyo ba yung point na gano'n? Nakita niyo ba yung point na gano'n? And then you watch it again. And then, iba na yung pananaw nila doon sa pelikula. Ako sa Philosophy of Man, ang paborito kong film showing, yung Lion King eh. Malalim yun eh, yung paghanap ng sarili, kung sino ba talaga ako. Di ba? Ako nga, pinapanood ko lang ng Daylight. Alam mo yun? Sylvester Stallone. Anong tinuro niyo? Daylight. Sola, sola! Sola, 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 sola! Sola, 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 sola! Energize, Mr. Piña yun ah. Eto si... Sino? Mukhang naka-breakfast, energize, Mr. Bean. Mr. Bean. Ano ba inaasahan natin sa Sona mamaya? Sona. Sa Pangulo. Ang buong bayan nakatutok ngayon sa Sona. Mamaya nakatutok, nakabang. Sino-sino ba yung mga manonood? Manonood talagang lahat eh. Lahat ng buong profile, kung sino iba-ibang profile sa manonood. Ang ganda kasi dahil ang hinahanap lang naman ng manonood yung paano gagaan ang buhay niya. Yung comfortable. Actually, yun yung tema ng Sona, yung comfortable life for the Filipino people. Ngayon, nasaan ka doon? Paano gagaan ang buhay? Hahanapin mo yun doon sa sinasabi ng... Hindi, di ba nung nakaraang Sona, Dok, naipangako na sa mga teacher, tataas ang sweldo. Sa mga sundalo at pulis, tataas ang sweldo. Nangyari ba? Yun ang hinahanap. Kasi yun yung makakagaan ng buhay, yung resulta. Nasa na itong mga ito. Paano yung
gusto nilang malaman yung pang pinangako nung nakaraang taon, hindi pa raw natutupad. Hindi, majority naman kasi ng ipinangako ng presidente noong nakaraang taon. Natupad naman. Diba, AFP modernization, nakikita natin. Mga infrastructure project, andyan dyan si DPWH. Nakasuong na Nakasuong naman lahat yun eh. Problema sa Abu Sayyaf, nasolusyonan. Dok, may tatanong ko sa inyo. Siyempre, may kanya-kanyang ano yan. Di ba, presidente nung nakarang 6 na taon. Ngayon, bago na namang presidente. May kanya-kanyang bakasan yan. Tema. Anong takbo? Ito medyo si Pangulo natin ngayon, maganda itong... Ang lumalabas, ang tema ngayon kasi yung comfortable life for the people. Yan, ang tema. Actually, komportable naman ng Pilipino ngayon. Yung sinasabi nga na natupad ba yung mga pinangako noong last time, ganyan. I think mulat na ang mga Pilipino or trying to be mulat ng mga Pilipino ngayon na sabihin mo lang yung whole truth. They can handle it. We can handle it. Yung hindi na tinatago pa na bakit hindi na ibigay kung sakasakali man po na hindi na ibigay pa ang sweldo or hindi na tuloy yung sabihin lang. Diretsahan na ba kayo? Wala, diretsahan na. Kasi sa type ng Pangulo natin ngayon na diretsa rin magsalita, I think ang people makakaramdam din na sabihin mo yung whole truth, kaya naming tanggapin to at makakaintindihan Masakit kasi, tao. Rondo, yung mga bumabatikos na yan, sila yung mga nauna dyan, ang tatagal na nila dyan, wala namang nagawa naman. Ngayon silang kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw kung kailan may ginagawa. Kasi tandaan natin nakakaisang taon pa lang. Ang sukatan dyan, hindi naman siguro 1 taon. Ako, 3 years. After 3 years, ano na Pilipinas? Maganda na. Kasi bigyan natin. Yung gamutan kasi... Yung kalahating termino ng presidente, tingnan natin, masusukat. Maluba ang sakit eh. So yung gamutan medyo matagal. Peace and order, okay na tayo. Sa amin nga dyan sa Caloocan magmula na mga po presidente, noong araw, pagdating ng alas 11, wala ka ng magulo. Pero ngayon, makakalakad ka ng maayos. Sa loob ng 1 taon, ano na ba nangyari? Meron na tayong naramdaman na pangyayari. May pagbabago. May pagbabago na. It's true. Wala, itong inaasahan natin. Pero, ano mangyayari? Mararamdaman mo ba sa speech ng Pangulo? Yung isang pangkaraniwang Kasi yung the way he speaks kasi sa SONA, sa sincerity niya, kita mo galing dito nasa puso gusto niya talagang baguhin ng Pilipinas. Minsan nga sa sobrang totoo ng salita niya, Dok, sa sobrang totoo ng pagsasalita, may mga nabibitawan siya talaga na mga salitang hindi maganda. Bugso ng damdamin kasi right then and there, yun ang gusto sabihin mga sinasabi nilang pagmumura, di ba? Sa sobrang totoo niya na yun ang expression niya. Most probably, tawag nating sidhi ng damdamin. Yun siya. Yung ibang naging ipinangakuan ka na, dapat bang matupad, dapat bang ang pagpapatupad ng pangako, may mga dahilan kung bakit hindi natutupad ng pangako. Yun nga sabi ko kanina, most probably, kaya na ng Pilipinas, ng Pilipino, tanggapin kung ano man yun. At kung hindi man natupad yung mga pinangako, matagal pa, at least tayo rin, magmungkahi para matulungan natin ang gobyerno. Ang nangyayari dyan, imbis na tumulong sila dun sa pag-implement ng mga pinangako, inihadlangan nila, nahihirapan tuloy umusad. May mga nanggugulo. Pag hindi natupad, sila rin ang... Sila yung maharang, sila rin ang bumabatikos. Kaya kailangan Abangan na lang natin mamaya. Ano sasabihin ng presidente? Abangan! Masarap talaga pag may... Adjust the aircon without the consensus of the class. Kasi minsan may student na lamigan, nainitan, tatayo, adjust yung aircon. Paano naman yung iba? So kahit ako, I have to ask for the permission. So simple things like that. Because I believe values are caught. Hi, Monica! So, ganyan ka ba ka-busy? Hindi, busy lang ako ngayon kasi pinapanood ko itong si DJ Faye. Tingnan mo, ang cute-cute niya, Di ba? Magkamukha kami. Ay, oo nga. Whispers of Love on Wish 107.5. Hi everyone!
everyone, I'm DJ Faye of Whispers of Love, your date/nurse/best friend every night, 8 to 12 midnight, Monday to Saturday on Wish 107.5. On Whispers of Love, I usually read life and love stories sent by the wishers, and then I play their requested love songs, and I give advice. When everything seems wrong in my life, I just look at your face, and all my worries seem to vanish. Feels so fulfilling, and I'm beyond grateful because being a DJ is one of my childhood dreams, and to be given the chance to do something you love every single day is such a huge blessing. It's challenging, but at the same time, you just feel very blessed every night because you get to connect with lots of people. You get to interact with people who have problems when it comes to love and life, and you get to give them advice that hopefully will help them. I learned how to get out of my shell because I am a very shy person, but because of Wish and the things that they're asking me to do, like hosting sometimes, those things help me to get out of my shell, explore, and to get out of my comfort zone. And by doing so, I grow as a person as well. Modern life, let go and let God. Favorite color? Red. Red, black, and pink. I like sweet and sour fish fillet and ginisang munggo and gummy candies and fruit shakes. 90s hands down. Aside from me being a 90s baby, I can say the best music came from the 90s. I really adore Demi Lovato and Ariana Grande. My favorite rock group would have to be Red Hot Chili Peppers. I adore Flea so much, and I love the way Anthony, their vocalist, writes the lyrics of their songs. So yeah, Red Hot Chili Peppers. Favorite love song would have to be Terrified by Catherine McPhee. Seryoso ba to? I'll just sing my favorite love song, Terrified. Here it goes. You by the light is the greatest find in a world full of wrong. You're the thing that's right. Finally made it through the lonely to the other side. You said it again, my heart's in motion. Chorus. And I am in love, and I am terrified for the first time and the last time in my only life. All wishers, wishmates, fairies, my loves, thank you so much for all the love and support you're showing to us. It means a lot. You are our drive. You are my inspiration. Just keep on wishing because we promise lots of surprises are in store for you, and yeah, more wishful days for us to come. And we love you. I love you guys. Whispers of Love on Wish 107.5. O, diba? Ay, ito na ata yun! Ang galing niya kumanta! Ayan na ata yun! Sino yan? Hi, DJ Faye! Alam mo, grabe! Pinapanood lang kita! Ayan. Finally, halik kita in person! Meron dito kasi So sa'yo. Nag-trigger si Tita Angela sa'yo. Bawal na magaling kumanta dito eh. Pero maganda ka. Sige, pwede na. Narinig ko kasi may kumakanta. Ikaw ba yun? Oo. Na-trigger ka din ba? Kala ko ako sigurin. Dahil dyan, nabalitaan niyo na ba yung Wishcovery? Wish Covery, oo nga. Narinig niyo ba yun? Ongoing pa ba to? Oo naman, hanggang July 31 yan. May pwede pa tayo magpasa. Tuloy-tuloy pa pala. Oo. At saka pwede na rin kayo magpasa ng online auditions nyo. Just go to wish1075.com/wishcovery. Ikaw ba,
doon sa mga nakilahok, feeling mo ba natagpuan nyo na yung mananalo? Feeling ko, Hindi pa. Maraming may potential, pero... Oo, magagaling talaga yung mga... Ang hirap kasi nakita ko rin yung mga performances sa mga pre-qualifiers. Yung palang kikay talaga. Ang gagaling na, no? Ako, hindi ako magaling kumanta, pero ang gagaling talaga nila. Lalo pa siguro yung mga judges, masarap na hirap talagang pumili ko sino. Actually, hindi mo na kailangan aminin, alam na namin. At saka gusto ko sa inyo i-share yung mga updates na nangyari last week. Kasi ang daming Wishcovery auditions last week. Kasi Bulacan ba yun? Pampanga. And Cabanatuan. So, ito, nasa phone. Sige nga, patingin nga. Ayan o. In fairness, Wishcovery has invaded the Emerald City of the Philippines last Tuesday to search for the best of the best singers in the urban. Today we are celebrating world-class Filipino talent as I smell ambition and drive in the air today. The 8th leg of the Young Grand Auditions was held at SM Center Muntinlupa, where aspiring superstars filled the activity area with songs of hopes and wishes. When you left me, what sets everyone apart from others is the story behind their persistence to pursue their dreams, to prove his self-worth, I feel something so right. to be an inspiration, Thinking maybe you come back here to the place down with me. to make her parents prouder, Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. or to be the audition's icebreaker. Ready to knock the door of opportunity, they believe that the roughest road they will conquer is the one that will lead them to the top. Because behind every great talent is a wishful heart. Witness your favorite pre-qualifiers' road to stardom and don't let your day pass without hearing them perform live on DJ Alice's The Wonderland and DJ Kim's The Wish List every Monday, Wednesday, and Friday. And in case you missed their on-air interviews and song numbers, watch live at Facebook tomorrow at 8 a.m., 12 noon, and 8 p.m. at Wish 1075. Wishcovery. Only from Wish 1075. Grabe! Parang tumaas yung mga balahibo ko doon. Ang gagaling nila, di ba? Galing, di ba? Oo, at hindi pa tapos yung auditions natin kasi meron pa kayong mga sunod-sunod na auditions. Saan pa yung susunod, DJ Faye? Dapat pumunta ka na doon, mag-audition Saan ka ba na. yan? Ayan, July 26 sa SM City Bacolod, July 28 sa Cebu, July 29 sa Baguio, and July 31 sa Manila. And walang kailangan dalhin except for your piece, no? Yung kakantahin mo. -1 and last Yourself. Nako, ayan. Kailan daw kayo pupunta ng Laguna? Kasi yung mga pinsan ko, si Ate Arian tsaka si Kuya Bugel, gusto rin mag-audition. May Laguna ba? May Laguna ba? Palagyan na natin ng Laguna. Yes. Sabihin na natin yan sa Yes. Sige. Kasi maraming magagaling na kumanta sa Laguna. Oo, marami Parang na ako, di ba, from Laguna. Ito si DJ Faye ang galing kumanta. Oo nga. Alam mo, kanina pinapanood ko yung video mo ha, kumakanta ka pala. So kapag nasira yung console mo sa radyo, ikaw na lang ako kumanta. Pero huwag naman sana masira. Thank you, DJ. Thank you so much. Thank you so much for having me. Uy, balik ka next time, ha? Mag-audition lang kayo sa Wish Sige. Covery. I-upload ko na to. Kain ka muna. We have breakfast. Masarap. Thank you. Thank you. Family doon. Hindi naman. Pagka may family naman, talagang minsan ginagamit lang na pahingahan talaga yun. Pero pagka may family, uuwi naman sa family. At saka ano yata, Prof. George, si Secretary Liling Briones, she is not that physically fit. Para magbiyahe-biyahe Para everyday. biyahe dito, biyahe doon. No? So, siguro dapat pagbigay na sa kanya yun. Mamaya alamin natin kung ang Pangulo ba'y mag-a-announce ng cabinet revamp. Magkakaroon kaya ng revamp after 1 year ng kanyang pamamahala. Sino kaya ang posibleng mapalitan ng mga miyembro ng gabinete? Or may tatanggalin ba? May tatanggalin ba? O may announce na naman ang ating Pangulo na sa kanyang palagay dapat na mag-resign at walang performance na miyembro ng gabinete. Di ba? At malalaman din natin mamaya ano ba yung mga panukalang batas, mga kasambahay, na prioritize po
ng administrasyon sa darating na pagbubukas muli ng ating Kongreso. Ay, diyan po natin makikita kung ano yung mga priority measures. Ako talaga dapat mauna rin din dyan ay yung National ID System. Di ba yung National ID System? Marami yan, Prof. George. Marami ang pwedeng sa dami talaga ng ating tulad ng sinabi natin kanina na nagsimula tayo sa ating programa. Sobrang dami ng problema ng Pilipinas. Practically lahat yan dapat i-address ng ating Pangulo mamaya. At saka yung BBL. It runs from from A to Z. Kompleto, diba? Parang bang wala kang pwedeng i-left out. You have to talk each and every one of them. Tulad niyan, Prof. George, yung sinasabi mo, yung proposed Bangsa Moro Hindi pa kasi Basic Law. napapahayag sa publiko kung ano yung mga nilalaman. At saka, ano ngayon ang magiging epekto ng magkakaroon tayo ng constitutional amendments na maging federalized, magiging federal form of government At saka tayo. parang para sa akin kung parang kontra yung dalawa eh. Meron kang BBL tapos meron kang ipinapanukala. Will it make the BBL moot? Will it make the BBL moot and academic? Para bang hindi ba parang sinasabi mo na BBL na lang, wala na lang federalism. That's what I ask CJ Puno. Kasi sinasabi ko nga na why would there be a need para dito sa pagbabalangkas pa ng BBL kung magkakaroon naman ng federalismo. Oo, dahil ang pagpapasok ng federalism will mean the change of the Constitution. Tama yun. Ngayon, sa pag-change ng Constitution, apektado lahat. Kasi babaguhin mo lahat yung Kaya lang, ang sabi naman sa akin, itong si Secretary Doresa, tsaka yung isa pang sa mga nakausap natin. Si Asek Abella. Si Asek Abella. Asek ba Yusek or Secretary? Spokesperson. Ikaw na lang mamili. Para madali. Dahil nagkakagulo pa rin. It's parang sort of testing the waters. Diba kung ito ay kasi kung trial balloon ko para mapasa to eto naman yung gagawin na susunod. Kaya lang yun nga parang kasi medyo alam natin na komplikado na yung BBL baka lalo pa maging complicated kapag pumasok. Tsaka sabi ko hindi ba yan makakakain din ng time natin because ang sinasabi nga natin dito, sabi nga ni CJ Puno, may timeline na dapat na masunod in amending the Constitution. Yes, in amending the Constitution. Ngayon, syempre, bago ka makarating naman doon, may tinatrabaho ka na BBL, it can eat up the time na pwede mong guguli na sana para doon. Kasi isa na lang, di ba? Dahil doon mo na isama doon sa pagbabago ng Constitution kung ano man yung mga dapat na ilagay doon sa BBL. Baka nga mamaya sa zona ng ating Pangulo, isa rin sa mga i-announce niya yung pag-create ng Constitutional Commission na babalangkas ng mga rekomendasyon sa pagbabago ng saligang batas. So at maaari yung dahil mababalangkas yan, ito ngayon na isusumiti sa Kongreso para naman sa kanilang pag-deliberate, pagdedebate. Ano ba ang mga ina-expect nyo ngayon sa zona? Well, i-announce ko. I expect that the President will announce the creation of that 25-member constitutional body, a commission that will propose amendments to the Constitution. 25 nga yan Ako talaga gusto kong ilatag din ng Pangulo yung build na yan, ano yung mga proyekto although mayroon na tayong konting kaalaman doon at ang katanungan kung saan kukuhanin yung budget para dyan. Additional tax. Maraming salamat po mga kasabay sa inyong panunood, pakikinig sa amin dito sa Huntahan. Pansamantala po kami nagpapaalam. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Kasama namin si Kuya. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo.